Good morning, mga kapatid. Wala pa yung mga wala pa tayo. Habol na lang sila. Salamat sa Diyos at tayo ay nakarating dito ng ligtas. Salamat din sa ating mga kapatid. Kahapon hindi ako nakapunta, pero alam ko na nandoon ako sa tindahan nakaupo, pero ang puso ko laging nandoon. Sabi ko, ano kaya ang nangyari na doon? Pero di ba, ang mahalaga doon. Ang mahalaga ay Hindi yung program. Thank you, Jesus. Salamat. So, bago ako magpatuloy, samahan niyo ako, tumayo po tayo, samahan niyo ako sa panalangin. Yeah. Praise God, hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin naman. Salamat sa magandang panahon na ikaw, Lord, ang magbibigay ng kapanatagan sa aming mga puso. Samahan mo ako, Panginoon, sa aking dadalhin na mensahe. Ikaw ang manguna, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng magandang simula, Panginoon. Gagaling magsimula, Panginoon. Ikaw ang magsama sa amin. Pumakita ka, Panginoon, ng banal na Espiritu. Ikaw, Lord, lalo na, Panginoon, sa aming mga kasamahan na papunta pa lang, Panginoon. Linisin mo kanilang daraanan upang makarating sila, Panginoon, ng ligtas. Samahan mo ko, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manguna sa akin. Bigyan mo ko ng wisdom, katalinuhan, Panginoon. Lahat ng ating sasabihin ay nagmumula lamang sa iyo. Salamat. Ito ay binabalik ko pa po dito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Mga pa, umpisa pa lang, buhaw na. Dala yan ng laba. Kaya nananatog yun. Pero pag sanay ka na nang tumayo, kahit marami pang tao, hindi ka nakakabahan dahil ang Holy Spirit ay nasa sa atin ang Panginoon. Salamat. So, ating pag-aaralan ngayon, dahil laging natin nababanggit ang wisdom. So, pag-aaralan natin ngayon, ang tema ng ating gagaling ngayong umaga na ito, Wisdom for Better Life. Bakit ko tuwa ang ng wisdom? Dahil ang tao hindi nabubuhay kung wala karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang text ang passage natin na pag-aaruan, ang teksto, Kawikaan 24:3. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan, understanding. Di ba? Kaunawaan. Tama ba ako? Sino teacher dito? Ay, wala pa. So, ang wisdom ay nagmumula sa Diyos. So, hindi tayo aasinso ng ating buhay kung walang karunungan. Di ba? 4 na puntos ang ating pag-aano ngayon. First point, make peace with your past so it won't disturb your present. Bakit ko na kailangan ng peace sa ating mga nakaraan? Dahil ang nakaraan ay nakaraan. Pero kung lagi natin naiisip yung mga nakaraan, lahat tayo may pinagdaanan. Hindi tayo tumanda na walang pinagdaanan. Pag yung hindi alam na anong kanyang pinagdaanan, yun ay special child yun. Kasi hindi niya alam kung anong kanyang pinagdaanan. Di ba? Pero kung yung ating mga nakaraan ay nakaraan yun. Kung naiisipin natin yung nakaraan lagi, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Dahil iniisip mo yung laging nakaraan. So yung nakaraan, yun ang magpapabagal sa ating pananampalataya dahil naiisip natin
Tayo binago ng Panginoon, yung nakaraan, wala na yun, lubog na yun. Di ba? Nabautismo tayo, nilubog tayo, yun. Ibig sabihin, yung presensya natin, yung present ngayon, yun ang ating pagtuunan ng pansin. Dahil kung iisipin natin, mga kapatid, lagi natin iisipin na yung mga nakaraan, hindi tayo asenso. Dahil nagbabase ka sa mga nakaraan mo. Di ba? Babasahin ko natin ito sa makukuha natin sa Episo 4:3. Sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Nagbubuklod. Kaya nga pinagbuklod tayo, yung mga nakaraan natin, kung napapansin natin may hindi na pagkaunawaan dahil tayo ay bilang isang tao, na-hurt pa rin tayo. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, nawawala na yun sa atin. Dahil pinapalampas natin kung ano man yung mga pagkukulang natin mga kapatid, anong pagkukulang ng ating samahan, tinutuwid ng Panginoon yan. Diba? Tinutuwid ng Panginoon. Kaya ang sinasabi dito, sikapin ninyo, may panatili ang pagkakaisa. So pagkakaisa, pinagbuklod na tayo. Wala na yung sama ng loob. Kung may sama ng loob ka man, nasa kapalubluban mo, pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil ito ay binago, pinapakalma tayo. Calm down, sabi. Calm down, kapatid. Dahil naintindihan na natin ang salita ng Diyos. Noong hindi pa natin alam kung ano ang salita ng Diyos, dahil nandito pa tayo sa makamundong bagay, makamundong anong tawag niyan, yung makamundong gawain, ay hindi natin maintindihan. Hindi tayo makamupo na laging bantay ka lang. May kasalanan ka sa akin. Yun lagi pagbabanta. Di ba? Kaya nang pass. Kaya may kasabihan, there is a saying, ang sabi doon na, don't look the past with fear. And don't look the future with fear. But look at the present with, awareness. Lagi tayong awareness sa ating mga bagong kasi alam na natin yung tama at mali. Alam na natin dahil binago tayo ng Diyos. Yung past is past. Proceed tayo sa pangalawa. Sa second points natin. Doon, ang second compare natin, Second, don't not compare yourselves with others. Nasulat ko ba doon? Ayan. Do not compare yourself to others. Lagi tayong, mas magaling ako dyan. Bakit siya na dyan? Di ba? Aminin mo natin sa hindi, pero ganyan talaga ugali ng Pilipino. Bakit siya na dyan? Mas magaling ako dyan. Siya pang in-appoint. Di ba? Kahit appoint pa lang ng tagaling isa, na-appoint na promote naman siya. Nandun naman siya sa Pobita. Dati, nandun lang siya sa labas, ngayon, nasa loob na. Lagi tayo kinukumpare natin ating sarili. Bakit ako hindi ginawa ni Pastor ng leader? Mas magaling ako sa kanya, kaya lagi natin kinukumpare ating sarili sa iba. Pero ang sabi ng Diyos, ganito sa mababasa natin sa Roma 12:13. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Di ba? Kasagutan yun sa ating mga inanakit ko minsan. Ginawa naman ni Pastor, bakit hindi ako? Mas matalino ako sa kanya. Comparison ka agad eh. Kahit sa ating sa pamahalaan, di ba? Pag may na-point, bakit siya na-point dyan? Hindi man yan na, biyo-biyo man yan, pagkatapos siya na-point, di ba?
Lagi tayong pinagmamaligyan sa sarili, pero ang Diyos ang sabi. Hindi, ang sasabi nito, dahil sa kagandaang loob ng Diyos, sabi sa akin, sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili. Di ba? Sarili. Huwag natin ipagpagtaas. Kumbaga yung pagpapalo, panalo. Huwag natin pagpagtaas ating sarili na ikukumpara lagi natin sa iba. Kasi ang binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, para tayong engineer. Di ba? Ang engineer, hindi ang magawa ng bahay kung walang architect. Sa totoo lang, ang engineer, ang nag-implement ng bahay, nagagawa ng bahay, pero ang nag-ano niyang plano, architect. Sino architect natin? Tayo na yung mananampalataya. Di ba ang Panginoong Diyos? Siya ang arkitekto ng buhay natin. Hindi tayo gagalaw dito sa mundo. Hindi tayo gagising ng umaga kung hindi kalooban ng Panginoon. Yan ang arkitek natin buhay, ang Diyos. Siya ang nag-ano, kasi ang Panginoon, bawat, sentimetro or milliliter, Diyos ang nagtatakda niya. Ang sukat, lahat yan. Ang engineer sumusunod. Tayo po ang engineer ng Panginoon. Siya ang arkitekto natin. Amen o ba? Panapakan natin ang buhay ng Diyos. Dahil mabasa natin dito sa ang pangatlo, mababa pang oras ko. Ang pangatlo, the only person who is in charge of your happiness is you. Tama, di ba? Hindi naman si pastor nag-happy ako kahapon. Hindi naman si pastor na nagsabi sa akin. Kundi sarili ko na happy ka. Ano po ang sukatan ko? Paano tayo mag-happy tayo sa ating sarili? Tayo nagdadala. Tayo ang binibigyan ng conviction ng Panginoon. Bawat isa sa atin, may takda-takdang kumbaga tuka-tuka ng Panginoon. Ikaw happy ka. Kasi bakit may happiness and may joy, may peace. Saan nanggagaling yung peace? Di ba doon nagkaka-problema ka? Binigyan ka ng kapanatagan ng Panginoon. Binigyan ka ng peace. So, akin ba talaga yun? Ay, hindi ka na magiging peace kung hindi ka nanggaling sa, di ba? Hindi ka nagka-problema. Paano ka magkano ng peace kung hindi ka nagkano ng problema? Lagi kang joy. Ay, paano kung walang joy? Walang peace. Kaya nga, combine ba? Kung baka connection yun, series ng ating buhay yun. May kasiyahan, may kalungkutan. Dalawa lang yan eh, kasiyahan, kalungkutan. Kasi doon ka matutuin. Pag dumaan ka ng kalungkutan, doon ka nagmuni-muni, Lord, anong gagawin ko dito? Dahil malungkot ako. Binigyan ka ng Panginoon ng word ng happiness. Ikaw nagdadala ng ating sarili. Hindi kung ibang tao. Hindi mga paligaya yung ibang tao kung hindi sarili mo lang. Dahil ang Diyos na isa sa iyo. Bilang mananampalataya. Pero kung ikaw ay babalik sa makamundong bagay, lagi kang happy. Lagi kang happy. Pero iba yung happiness mo. Sa kadiliman na happiness yun, hindi po sa Panginoon. Amen o ba? Ang nagbibigay ng ating kaligayahan ang Diyos. Yan ang tunay ng kaligayahan. Pag binigyan ka ng kaligayahan ng Panginoon na nagagaling sa Diyos, hindi mo makumpara sa iba. Bakit? Sinasabi ko ito. Dahil maligaya ako. Excited ako, malayo pa, excited ako. Ako magdadala ng mensahe. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Anong gagaling ko ng mensahe na ipapakain ko? Baka mamaya yung mensahe ko, iba pala ay hindi gagaling sa iyo. Gusto ko nang gagaling sa iyo para happy ako. Kasi ako unang ma-happy. Pag happy kayo, na nakikinig, mas lalo akong happy. Kasi kayo nagdadala ng happiness ko, hindi ako. Kayo ang Panginoon, ang kumbaga sa Bisaya pa, nahimuot. Anong Tagalog sa nahimuot? Naligayahan, di ba? Salamat sa Diyos dahil
ang mga kanya, mga salita na ibinibigay sa akin, conviction sa akin, ay ako, lahat. Manikman, ako ang natatamaan, kung ano man ang kasalanan na nakapalagay dito sa Biblia, ang mensahero ang mauuna matamaan. Normal po yun dahil tinutuwid tayo ng Panginoon. Matamaan ka, paano ka ituwid ng Panginoon kung hindi ka natamaan? Uy, tama, no? Natamaan ako. Ako yun, pero wala akong pinaparinggan, ha? Binabasa ko lang yung kanyang salita. Baka mamaya, si brother dito naman. Tinira na naman ako. Hindi po. Wala pa tayong kundi ang Diyos ang nagbibigay sa akin. Kung ano man ang naisulat, binabasa ko, nanggagaling ko sa Kanya yan. Kasi mabasa, nakahaba ako, makakapa oras ko. So, basahin po natin sa Lucas. Mabasa na po natin ito, the only person who is in charge of your happiness is you. Lucas 15, 17 hanggang 18. Tingnan po natin. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa at sinasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay na sa gutom. Kaya sabi ko tayo ang nag-in charge. Kasi gano'n yan eh. Kumbaga, labis-labis. Bakit ang aking mga alila ay labis-labis ang pagkain. Ngunit ako ay nangugutom. Diba? Kahit tayo. No? Kaya yun ang ibig sabihin doon, dahil tayo, misa bakit? Kahit sa ating magkakapatid, si mama, malaki ang binibigay kay bunso. Ngunit ako, panganay, pangpapangalawa, maliit lang. Di ba? Laging ganyan eh. Ang mental sa ating di ba? Huwag nating kaya ako, kuminsan, natatamaan din ako eh. Si mama, maliit lang binibigay sa akin, pero yung punso, malaki. Sa akin hindi. Pero ang lang sabi ng Panginoon, ikaw ang nagdadala ng iyong Kaya huwag mo nating tingnan, kung malaki man ang binigay kay punso, maliit yung kay panganay, huwag nating tingnan po. Huwag nating tingnan. Dahil, kaya nga sinasabi dito balik muna natin. Sa 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Nagkasala dahil, kumbaga, may tampo. May tampo. Ay, ganoon din sa atin. Pero si Bunso, malaki sa akin, Parang malaki tayong may question, pero hindi po yun ang pinapatungkulan. Dahil tayo po ay pantay-pantay ang pagkagawa ng Panginoon, ay kawalis tayo ng Diyos. Pantay-pantay tayo. Pero hindi po pantay-pantay may mayaman, may binigyan ng pagpapala, pero hindi sila binigyan sila ng pero pagdating ng panahon, dahil hindi sila nakakilala sa Diyos, isang ganyan lang yung mawawala. Mawawala po yan. Kumbaga, yun ang pakaisipin natin mga kapatid. Kung sa Panginoon, pantay po tayo ng Diyos. Wala pong pinasabi na, dahil material lang na bagay yan. Pero ang pagtingin ng Diyos, ang puso ng bawat isa, iisa lang yan. Isa lang ang dumadaloy sa atin. Magkaiba man tayo ng pinanggalingan, ang ating mga ina, ama, magkaiba, pero Diyos lang ang lumika. Magkakapatid pa rin tayo. Magkakapatid tayo. Walang sinasabi ng Biblia na ikaw ay hindi ka anak ng Diyos. Basta nakilala mo ang Panginoon, ikaw ay sumurinder sa Panginoon, anak ka ng Diyos. Ikaw ay anak ng Panginoong Jesus. Napakaganda ng mensahe dahil ang karunungan ay nanggagaling sa buhay ng Diyos. Hindi tayo tatayo dito sa kung saan-saan. Parang yung bahay. Diba? Salamat sa Diyos.
babalik ako sa aking Ama. Tayo ay babalik. Lahat tayo ay babalik sa Diyos. Kung ano man ang pinagdaanan natin, kung tayo man ay nawawala, dati nawawala tayo, pero saan tayo ngayon? Tayo ay bumabalik sa Kanya. Kahit ano man pagdaanan mo, kung ano man ang ano mo, mabackslide ka man, kung saan ka man mapunta, pero ikaw ay babalik at babalik. Kaya sabi ng kanta niya, babalik at babalik ka rin. Sa Diyos ka babalik. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay, tayo po'y dapat huwag tayong mawala. Huwag tayong lumihis ng landas ng kanyang direksyon. Dahil siya ang arkitek ng ating buhay. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sa pang-apat, the key to understanding your surrounding or situation is to first understand yourself. Diba? Tayo muna. Kaya nga makakano tayo sa atin sa mga kapaligiran. Napupunan natin yung mga kapaligiran, pero tumbaga tayo muna. Linisin muna tayo ng Panginoon, linisin na natin mga puso bago tayo nakaano sa ano. So kaya, to make the key to understanding your surrounding, una muna tayo. Diba? Kumbaga, ang ating mga kapaligiran, ang ating mga kapitbahay kung saan-saan man yan. Pero unahin natin ang ating bahay. Bahay muna. Kaya, ang sabi dito, the key to understanding your surrounding, una muna, understand muna natin ating mga sarili. Di ba mga kapatid? Dahil ang understanding ng surrounding natin, kung isipin natin sa ngayon na panahon, napakagulo. Pero ang pamumuhay bilang Kristiyanos sa ating buhay ay ang ating sariling bahay. Bago natin maano yun. Dahil basahin natin sa awit 139 verse 14. Inayin. Pupurihin kita, O Diyos, nararapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito'y nakikintal. Ano kaya, Pastor, yung nakikintal? Malalim na ng Tagalog. Hindi ko na ano yung nakikita. Si Sir Jojo, baka may alam dyan. Nakikita, Jo. Parang nakikita o ano? Oo. Nakikita. Oh. Pinupuri kita, O Diyos. Sa Diyos pa rin natin binabalik ang lahat. Lahat ng ating mga ano sa Diyos. Kasi sinasabi, pinupuri kita, O Diyos, nararapat kang katakutan at lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito ay nakikita. Matalinghaga po ang kanyang sarili. Amen. Lahat ng ating mga gawain ay pinupuri natin. Dahil Diyos lang, mga kapatid, alam na natin lahat na Diyos lang ang nagpapaligaya sa atin. Amen. Karunungan ng lahat, ang Diyos ang nagan. Kasi doon sinasabi, understanding mula sa Panginoon yan. No. Kasi ang nakalagay doon, pagpupuri, karunungan, lahat yan ay sa Panginoon. Kasi kaya ganyan doon, pinupuri kita. Sinupuri-puri natin, di ba ang Diyos? Lagi tayo nagpupuri sa Diyos. Diyos po ang palagahan ng ating buhay. Sa ating pananampalataya, mga kapatid, hindi tayo na parito parang kumbaga laro-laro lang. Kumbaga pupunta ka lang sa simbahan, ano lang, hindi po. Tayo po ay mananampalataya ng Panginoon. Inuhubog tayo, inaano tayo ng Panginoon kung paano natin ang buhay ng bawat isa sa atin ay para lumago sa pananampalataya ng Panginoon. Tayo po ay kanyang kumbaga hinamo doon sa putik para baguhin. So nandito na tayo
binago na tayo ng Panginoon. Sustain na lang. Isusustain na lang natin ang ating pagkakilala sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon, upang hindi tayo mawala mawala ng sakawan ng Panginoon, para hindi tayo mawala. Dahil pag nawala tayo, malaking kawalan sa atin. Pagdating ng panahon, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nangyayari na ang lahat. Di ba? Ang lumindol, ang Myanmar, ng bigla. So, yun ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon, ang mga pangyayari. Kung ano man ang naisulat doon sa mga talata o anong naisulat sa Biblia, hindi ligid sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Nangyayari na. So, kailan pa tayo magsumigasig sa pananampalataya? Ngayon ang time, dahil kung sa basketball pa, this is a crucial time para sa ating buhay. Ito ang crucial na kailangan natin pagsikapan, kailangan natin, dublihin ang sipag at tiyaga sa pananampalataya, dahil ang Diyos malapit na. Nangyayari na yung lahat ng nakasulat sa Biblia, nangyayari na. So hindi na tayo sa bagay patumpik-tumpik pa. Pagsikapan na natin, mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. Doon natin nakikita kung anong mga pangyayari naisulat doon sa Bible. Doon natin hindi natin matandaan kung ano ang mga verse na yun, pero nababasa mo, lahat ng nangyayari nakapaloob sa Biblia. Yun ang palatandaan. Dahil ang sabi noon, babalik siya, pero yung kanya mga naisulat sa Biblia, hindi talaga yan. Magpunaw man ang mundo, pero ang salita ng Panginoon, never mawawala. Kaya ngayon sa puso natin, dahil nandito na sa puso natin nakapaloob na, dahil ang Holy Spirit ay nandito sa atin. Bilang anak, bilang mananampalataya ng Panginoon Jesus. So salamat mga kapatid. I-recap lang natin kunti. Number 1, make peace with your past. So, pangatlo, the only key person in charge in your happiness is you. Pang-apat, so, salamat. I hope mayroon tayong natutunan sa ating pag-aralan ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Ako po ay magtatapos sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na binahagi Panginoon. Salamat din Panginoon sa iyong paggabay at patubay. Sinamahan mo po Panginoon. Salamat sa iyong matalino na binigay sa akin. Salamat din Panginoon. At ng papurin pasalamat binibigay ko sa iyo. Amen.